Magkano po ba raw? Una, lot size. So palayo ng palayo, palaki ng palaki, pamahal ng pamahal. Ang sabi ni kapitbahay, kanya pa raw yung gilid ng bigay na natin sa mga geodetic engineers yan. Good morning mga tol. Isang magandang umaga na naman sa inyo. Panibagong vlog, panibagong ganap mga tol. Ayan, pupunta tayo ngayon sa Alfonso, Cavite. We have to inspect one of our projects doon. Actually, dinidesign pa lang natin to mga tol. At tapos na halos yung perspective. Matatapos na yung design actually. But we have to check kung okay ba yung lote mga tol. Dito sa Alfonso, Cavite, medyo malalaki yung cut size, mga 400. So magkadikit pa. At hindi lang yun mga tol, wala pang mga property sa back at saka sa mga gilid-gilid. So kailangan nating ma-check yan kung nasa tamang position ba tayo. Kasi syempre, when you are designing a house, kailangan malaman muna natin yung mga hangganan, yung mga boundaries. Although ginitna natin yung bahay, we design it on the center. Kaya walang masyadong problema dun when we are designing, Kasi nga, bahagyang malaki yung lote, At kung hindi ako nagkakamali, nasa around 700 square meter. And then sabi ni boss, engineer, design mo kami na nasa around 200 square meter na property. Bukod yung gazebo, bukod yung parking, bukod yung lalay. So yun nga mga tol, malapit-lapit na tayo dun sa project site na pupuntahan natin. Nag-text na rin ako kay bossing. Sabi ko on the way na tayo para mag-conduct ng lot verification. Kasama natin yung iba nating group. Actually, andun na sila mga tol. Kasama natin yung ating geodetic at nauna na sila dun. Ito, nag-text si boss. Okay, nasa work ako ngayon. Siguro tawagan kita after work. Yan, busy si bossing. Kaya hindi ko siya makausap. So yun nga mga tol, ano nga ba yung kadalasang tinatanong kapag may mga ganito lot verification survey? Ano ba yung mga katanungan sa mga pagsusurvey ng mga lote? Gaano ba kadalas raw i-check yung mga boundaries ng lote? Actually, chine-check ito kapag nagbebenta. You have to check the boundaries of the lot when you are going to sell. Una, when you are going to sell the lot. And then, pangalawa, kapag bibili ka ng lote, titingnan mo kung hanggang saan yung binibili mong lote. Kailangan mo malaman yun. Pangatlo, syempre, you have to check the lot pag ikaw ay magbabakod para malaman mo kung saan yung mga hangganan ng lote mong nabili. At syempre, ikaapat, you have to check your boundaries kung ikaw ay magko-construct na. Bakit pag minsan dito sa Pilipinas, kadalasan sagad na sagad tayo sa mga boundaries natin. Bihirang-bihira yung sasabihin natin, wag mong isagad sa property line. Nagagawa po yon kung napakalalaki ng cut size nyo. Yan. Pero pag mga subdivision, 200, 150 square meter, kadalasan naka-firewall tayo. So yun ang nangyayari. Again, ulitin natin mga tol. Kine-check natin yung mga boundaries kapag tayo magbebenta ng lupa, kapag tayo ay bibili ng lupa, kapag tayo ay magbabakod ng lupa. At syempre, ikaapat mga tol, chine-check natin yung boundaries ng lote kapag tayo ay magko-construct ng bahay. At ito pa mga tol, magkano po ba raw ang magpa-lot verification survey? Una, lot size and location. Actually, ito ay nakadepende sa gaano kalaki yung lote mo at saan ito nakapwesto. Ito ba ay farm lot, subdivision lot, residential, commercial, meron pa industrial, meron pa, may mga ganyan pa tayo. Pangalawa, accessibility and terrain. Gaano ba kadali ang makarating doon? Gaano ba ka-convenient makarating doon sa location na sinasabi niyo? Ito ba ay rugged terrain? Or slopey ba to? Or relatively flat lang? Pag minsan naman, mga tol, mahirap puntahan kasi madadamo. Yun yung mga types of land na pwede nyong ipa-survey. Pangatlo, so yun nga, so in-sketch natin yan mga tol, tapos binigay ko kay architect. So ganun na nangyari mga tol. Kumbaga ako yung nag-layout ng floor plan. Siyempre, pinakita natin kay bossing at initially nagustuhan niya naman, although may konting revision, yung mga positioning ng CR, pero yung mga sizes mga tol, talagang pinalakihan ko na. Pinalakihan na natin yung living area, yung dining area, yung kitchen area, at siyempre mga tol, yung master's bedroom. Ito, excited na yung i-design to kasi nga, someone nagtatanong, bakit engineer, ikaw ang nag-design? Guys, kasi yung mismong client, lumapit sa atin, at ito yung requirements niya, sinabi naman, at may konting sketch na rin si boss. Kumbaga, inayos na lang natin. Kaya nakita niya yung itsura, halos wala na siyang masabi. At nagustuhan niya, mga tol, yung design. Kaya papakita natin yan sa inyo. Ngayon, mga tol, although medyo patapos na yung design, patapos na yung plumbing, design, at saka yung electrical design. Siyempre, kasama yan when we are designing, kasama po yan para sa pag-apply ng building permit. So, yun nga, mga
mga tol, nasa Calax tayo. Yan, Santa Rosa exit pa lang tayo, 1.5 kilometers. So pag minsan mga tol, ang sarap magbiyahe sa mga malalayo. Hindi naman nasabi nating malayo kasi sanay naman tayo sa mga long drive, sanay tayo sa mga ganyan. Wow, nakapag-drive ka ng malalayo, nakapunta ka na sa malalayong lugar na talagang halos walang tulugan. Parang malapit lang yun sa iyo. Nag-text si engineer, ando na daw sila sa site, na traffic tayo sa C5. Pangatlo, complexity of the survey. Sabihin, madali lang ba itong i-survey or medyo tricky? Bakit? Kasi irregular yung mga sukat. Pag minsan hindi perfect square or perfect rectangle. Pag minsan trapezoidal, triangular lahat. Pag minsan mukhang supot pa or parang, alam mo yung parang baseball field. Hindi mo maintindihan yung sukat. Pag minsan L-shape, mga tol. So maraming sukat, It's on the complexity of the survey. Ikaapat, professional fees ni geodetic engineer. Yan, syempre, magkano ba yung i-charge sa inyo ni geodetic engineer? Kasi nga, may mga factors kung magkano nila sinisingil. Typical sa Pilipinas, mga tol, merong 10,000, 15,000, 20,000, may 25, 30, depende. Depende nga doon sa una kong sinabi, yung apat na bahagi. Kung paano sila nag-charge sa mga lot survey. Pero typical doon sa mga ginagawa natin kung mga subdivision, less than 200 square meter. Mga tol, nasa 15,000. Pag minsan, pag medyo malayo na, mag-a-add sila ng transpo 20,000. So palayo ng palayo, palaki ng palaki yung lote, pamahal ng pamahal. At para sa mga nagtatanong mga tol, ano nga po ba raw ang kaibahan ng lot verification survey at yung relocation survey? Confirms if the lot on the ground matches the description of the title or documents. Ano yun? Mga tol, yung verification survey confirms if the lot on the ground matches if So yun nga mga tol, yung verification survey, confirms if the lot on the ground matches on the description in the title or documents. So yun yung verification survey. Kumbaga tumutugma yung lote doon sa mga description na nasa titulo. Kung anong sukat doon sa mga technical description, yun yung verification survey. Kung yung lote na nandun sa ground ay nagmamatch doon sa mga description doon sa titulo or doon sa documents, yun yung verification survey. So maliwanag na So ano naman yung relocation survey mga tol? Ito na yung paglalagay ng mga marks, ng mga boundaries on the ground. Usually using the concrete monument. Ayun yung makikita nyong may PS. Yan. Ito na yung sakto. Yan. Ika nga. Re-establish or mark the exact property boundaries on the ground. Usually with concrete monuments. So yan na yung ginagamitan ng muhon mga tol. So inilalagay na nila sa mga tamang position. Yun na ang relocation survey. So makikita nyo yung cylinder, concrete cylinder na may nakasulat na PS. Yun yung relocation survey. At para naman sa mga nagtatanong mga tol, gaano ba katagal ang magpa-lot verification survey? Typical mga tol, 1 to 3 days. Bakit 1 to 3 days? Kung mga small residence lang naman, pwede ng 1 araw hanggang 3 araw yan. Depende na rin sa fieldwork and plotting. And then after na makita na nila at ma-distinguish na nila yung mga tamang positioning, after nilang ma-verify yung mga tamang location, yung mga technical description, maayos. At less than a week mga tol, meron ka ng lot verification survey. So, ganun lang kabilis. Lagay mo na sa 1 week kung mga small residence lang to mga tol. Kung maliitan lang Pero kung malakihan to mga tol, yung mga large parcel of land or agricultural land, yung malakihan, yung mga ektarya mga tol, aabot po yan ng 2 weeks or sometimes even 3 weeks pa. Kasi mas mahirap i-locate or i-relocate or i-resurvey or i-lot verification yung malalaking parcel of land. At hindi nila kakayanin yan ng 1 araw lang. Pag minsan nagdadalawang araw pa sila. Depende nga sa laki at kung mahirap. Pag minsan nga, meron pang tinatawag tayong topographic. Iba pa yun, Hindi kasali yun. Edit mo yun. Ayan. At para naman po doon sa mga nagtatanong, gusto ko magpa-lot verification. Ano po ba yung mga docs na ihahanda namin? Ano yung mga documents na ibibigay natin kay geodetic engineer? Mga tol, isa sa mga kailangan natin dito ay TCT or OCT. Ano ba yung TCT? Ang TCT ay Certified True Copy. Ang OCT ay Original Certificate of Title. Bukod doon, kailangan mo rin ng latest tax declaration or kung meron namang lot plan or na-survey na plano na nung mga nakaraan, pwede nyo ring ibigay yung kopya kay engineer. At syempre, pinaka-importante mga tol, kailangan din ng technical description. Mababasa nyo yun doon sa TCT or doon sa OCT. Ando naman yun sa second page. At kailangan din natin ng owner's valid ID. So yun yung mga requirements mga tol para tayo ay makapag-lot verification survey.
Bakit ko nga ba kailangan to verify if your property matches the description in your land title? Para ma-verify po natin yung property natin kung nagmamatch dun sa description na nakasaad or nakalagay dun sa ating mga titulo. To settle boundary dispute with neighbors, pag minsan kailangan nating magpa-lot verification kasi si kapitbahay, ang sabi ni kapitbahay, kanya pa raw yung gilid ng lote. So kailangang maliwanagan tayo, kaya tayo ay nagpapa-lot verification. Alis yung mga agam-agam, isipin natin, pag minsan pag-aaway, ay mag-lot verification survey na po tayo. And then, kailangan din natin ng lot verification survey to comply with government requirements for construction, fencing, or land development. Siyempre, mga tol, requirements po ito, kaya lagi natin itong ginagawa sa mga project site natin. Kailangan nating sumunod sa government, kasi kapag may kulang na documents tayo, ay hindi po tayo papayagan na makapag-construct kung kulang-kulang yung ating mga documents. Ayan. And to confirm encroachment or overlaps with adjoining lots. Ayan na nga. Para makasiguro tayo na hindi nag-o-overlap yung isang lote dun sa isang lote or yung kapitbahay mong lote dun sa nabilin yung property. Ang tanong, sino po ba ang authorized mag-conduct ng lot verification survey? Mga tol, ang pwedeng mag-conduct ng lot verification survey ay yung mga GE, yung mga geodetic engineer. Sila ang inauthorize ng government. Although mga tol, kaya rin gawin niya ng mga CE, mga civil engineers. Kaya rin nating magsukat ng mga lote. Pero syempre, iba yung may PRC license, recognized to mga tol. At sila ay yung mga GE. Kumbaga mga tol, geodetic engineers yung authorized to conduct a lot verification survey. Bigay na natin sa mga geodetic engineers yan. So yun nga mga tol, maraming salamat sa mga sumama sa atin dito. Maraming salamat sa mga nakinig. Maraming salamat nga po pala sa manonood. At maraming salamat sa oras. I hope may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan mo naman, baka po pwedeng makahingi ng isang like. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin na. Ingat!